Amoy na amoy mo na talaga eh, no? Ang bango. Etong side ng Quiapo na bihirang pag-usapan at puntahan ng nakararami dahil sabi ng iba delikado, nakakatakot at very unfamiliar na lugar, pero kung tutuusin, sa tagal ko nang nagmu-Muslim town sa Quiapo, kabaliktaran yung na-feel ko dito. Friendly ng mga tao, safe at higit sa lahat, ang yaman sa kultura ng masasarap nilang pagkain. At dahil halal nga ang mga ito, may kasamang respeto, dasal ang pagkakagawa nila sa bawat sineserve nila. So, nandito tayo ngayon sa may Muslim town Quiapo. Kabilang side lang to nung mismong Quiapo Church. So, sabi nila dito, pag naghahanap ka daw ng mga sangkap para sa mga Maranao dishes, dito mo lang makikita sa kanila. Kasi pag sinabi mong Maranao daw, meaning Marawi. So, anything na pwede mong hanapin sa Marawi, makikita mo dito sa kanila. So, hindi nyo daw yan makikita sa ibang lugar. Dito lang sa may Muslim town Quiapo. Puntahan, kahit saan lugar daw, mapa Cavite, Taguig, or kung saan man lupalop dito sa Metro Manila, dito ang punta. So ngayon, makakasama natin si Kuya Gary, isang Maranao. Siya mag-i-introduce sa atin ng mga ginagamit na sangkap sa Marawi. Papakilala sa atin ni Kuya. So guys, ito ang tinatawag na palapa kung tawagin. Spices ng sakura. Pakita natin yan. Sakura po siya, palapa kung tawagin. Ngayon po, isa po siyang ganito. Purong ganito na dinurog. Tapos may kung anong-anong panlasa, ganyan. Ngayon, meron naman po tayong tinatawag na sangyup. Kung tawagin nga. Nga. Pero hindi ko sangyup ha, joke lang ha. Pero yan yung ninangat-ngat? Yan yung ginanganga na okay. Parang Mindanao na namumula yung bibig. Okay. Ayan po yun. Ito po yun, ito yung mga ano niya. So ito siya, pagkahilaw pa? Opo, ganyan po. Pero yung orange, paano siya maging orange? O pagka nilalagyan po ng ganito, kung tawagin, apog. Okay. Para siyang powder na maanghang pagka nadikit sa dila. Tapos meron din po tayo ditong tabako. Ayan, purong tabako, parang Marawi yan. Saan ginagamit ito? Ninangang nga po. Okay. Ito naman po yung tinatawag naming kusen. Ano siya, parang babad siya sa sa alat, asin. Ngayon, tinitimplahan po yan ng kamatis, sibuyas, ganyan po. Para po siyang kinilaw. Okay. Tama, gets. So, paano siya kinakain? Po, hugasan po ng Hugasan pa. Tapos uulapin niya yan. Opo. Ito. Ngayon, ito naman po, meron naman po tayo ditong tinatawag na dudul. Tawagin, galing Marawi pa po yan. Kung saan lugar dun sa Marawi. Ano ang dudol? Dudul is parang, ano siya? Parang kalamay. Pero dalawang klase po yan eh. Meron yung ganito, yung malambot. Meron naman yung sobrang tigas. Okay. Masarap po ihalo siya sa... Diretso kain na yan. Opo. Masarap po siya ihalo sa black coffee. Oh, wow. Tumatamis siya. Parang Yung dessert tamis sa po, inyo. Opo, parang dessert po. Okay, move on tayo dun sa isa, yung isda. Tuna naman, tuna. Ito, yung isda. Pakita natin. Dito tayo. Ito yung madalas makita ko dito. Parang tinapa sa amin, ano? Parang So, tinapa. ito anong tawag niyo dito, kuya? Ngayon, ang tawag dito is bakas. Bakas? Opo, bakas. Bakas. Anong isda po ito? Bali, ang isda na to is tuna, yellowfin, na maliliit. Iniiyaw lang siya sa uling. So, paano kinakain? Ngayon, ang luto dito is depende. Pwede siyang, yung parang katulad ng piyaparan. Pero isda, ganito po, tuna. Pero ready to eat na to? Ready to eat na yan. Okay. Sausawan na lang. Pwede rin sausawan na lang. Tapos, Okay. masarap po siya sa gulay. Sari-sari, ganyan. Ihahalo mo sa sari-sari. So, pag sa mga Tagalog, para siya talagang tinapa, no? So, Para sa maalat, tinapa. maalat to. Maalat-alat. Hindi naman. Hindi. Hindi naman. Pero templado na siya, nakahira na. Wala O naman binabaran? Hindi, wala na siyang timpla. Ano lang talaga siya. Talagang purong ano lang. Ihaw lang. Ihaw lang. Oh, nice. Ngayon, ang pag-ihaw kasi niyan, binabalatan pa yan. Kaya medyo maganda yung kutis di ba? Ito rin yung mga ginamit na ano. Ito yung naman yung mga condiments ng Maranao. Ito yung sikreto namin. Ayan. Mapasarap. Akala ko nung una, sibuyas. Sibuyas ba? Para siya sibuyas na yung pahaba. Diba? Shallots. Silver tawag. Parang gano'n, no? Okay. Itong ganitong sangkap, tumutubo lang to sa malamig na lugar. Kaya sa Marawi, meron ito. Malamig ko. Para siyang yung Baguio. sabi nga ni, parang Baguio, parang Tagaytay, kung tawagin. Parang gano'n yung vibes. Nice. Ayan, dumadami na yung tao. Ano pong pangalan nitong pwesto nyo? Kasi parang wala po atang karatula. Pater ni Intan. Pater ni Intan. Ano po itong mga tinitinda nyo? Yung tinitinda namin is kung tawagin pastil o pater. Ito naman po ang randang, chicken randang. At ito naman po ang piyaparan.
So, sa isang araw po, gaano karami yung ginagawa niyo? Bali po sa isang araw, ang naluluto po namin is 80 to 100 kilo. Wow. Then, kada kawa po is nasa 35 to 40 kilo kada kawa po. Sold out yan every day? Sold out po every day. Oh, ang galing. Ayan po, nakahilera na nga. No? Ano oras po kayo nag-open? Dati po is 8, ngayon po is mga 9 or 10. Depende, minsan 11. So, ito pong lutong to, lutong Maranao o? Opo, lutong Maranao po. Okay. May iba-iba po kasing klase ng luto no? Opo. Meron po yung tinatawag na yung pastil talaga, yun naman talaga yung hinimay. Ngayon po, sa amin po kasi Maranao, version namin is ganito. Tiyaparan, tsaka yung randang. So, gano'n na po kayo katagal nakapwesto dito? Since 2009 pa, dati Tagal hindi na pa po. po patok. Kasi ang sikat po dati is yung hinimay or kagikit kung tawagin. Kagikit. Yung nakadahon po, ayan po. Okay. Ngayon, 2020, sinuwerte, ayan, Opo. pumatok, kinagat ng masa, budget meal. Doon po kami Nice. pumatok sa taon na 2020. Wow! Wow! Hi, Nay! Hello po. Magkano po yung isang order ng ganyan? 30 pesos, ma'am. Tapos may dalawang kanin na. Opo. Yung kanin namin dilaw with turmeric. Ah, wow! Healthy, healthy. Healthy talaga, ma'am. So, pang ilang ano nyo na po ito, kawali ito? Pangatlo. Pangatlong kawali Oo. na. Nauubos din po agad to, no? Oh, yes po. Hanggang alas 8 ng gabi. 8 to 9. Ah, okay. That's good. Araw-araw po. Ayan. Ito yung pinaka-karatula na nila dito. So, nandyan din yung price. Wow. Yan na yung rice nila. Turmeric. Ooh. Amoy na amoy mo na talaga eh, no? Ang bango. Grabe yung aroma niya. Kanin pa lang, parang ulam na eh, no? Nakakailang ganyan kayo sa isang araw? Ilang luto yan? Mga 12. Dosing luto. Galing ha? Bali parang aabot po siya ng 4 po na sako or 5. Ay, meron din po pala kayong itlog dito. Meron po, ma'am. Magkano po yung ganyan? Pagka dalawang rice with egg, 30 rin po yun. Okay Pero po. pagka kasama yung chicken niya, with egg, 45 pesos. Ah, wow. Ganito po siya. Sulit pagka na rin. Halimbawa, 30 lang. Yan, 30 po yan. Okay. Oo. Tapos pag either rendang or Opo. tiyaparan, 45. Randang, oh, ganito pagka halimbawa ganyan, yaparan with egg, 45 pesos. Ah, okay. Nice. Sulit na sulit. Ang galing. Tapos may dalawang turmeric rice ka pa na napaka-healthy, no? Opo. So ngayon, eto, titikman na natin, guys. 30 pesos ang isang order. Unahin muna natin to. So pag sinabi nilang piyaparan, niluto sa nyog, tapos nilagyan ng turmeric. So sabi ni Kuya Gary, kung maanghang na daw to dati, mas pinaanghang pa daw ngayon. Ayan, gumagapang na yung anghang. Pero sabi nila, yan daw talaga yung mga gusto ng tao. Ang sarap. Yung lasa niya, alam mong hindi tinipid. Lasang-lasa mo yung nyug. Ang tapang ng lasa ng turmeric, lasang-lasa mo din. Tsaka yung anghang. Pero yung anghang niya, tolerable naman. Pero kung hindi ka mahilig sa maanghang, huwag mo na itry kasi strong siya sa dila. Pero sa mga mahihilig sa maanghang, magugustuhan nyo to. Bite tayo. Ang lambot. Kala ko malalaglag na. Yung anghang, parang namamagana yung labi ko. Try naman natin yung rendang. So, pag sinabing rendang, roasted nyug. Tapos, ang gamit nila, instead na turmeric dito, sa rendang, soy sauce. Lambot, Parang sinipon ako agad sa anghang. Magkaibang lasa yung atake nila.
Ito, yung atake nito. Sa Tagalog, siguro, similar ng konti sa adobo. Pero dahil yung adobo kasi, wala namang nyog. So sa kanila, pina-level up. May kasamang nyog. Kasi sa atin, sa adobo, suka tsaka toyo lang eh. Pinagpawisan na ako sa anghang. Para sa first stop natin, panalo agad. Tignan nyo yung next stop namin. Tatakamin namin kayo lalo. So guys, nandito na tayo ngayon sa second stop natin. Ito yung pinakasikat na OG halal restaurant sa Muslim Town, Quiapo. Noong na-vlog ko to dati, isa pa lang yung anak ko. Ngayon, balikan natin. Kasi dalawa na yung pwesto nila eh. Dito tayo sa may wala pang aircon. Ito yung unang-unang pwesto nila. Daming kumakain. Punta naman tayo ngayon dun sa isang pwesto nila na may aircon. So, dito lang yung daan. So, ito yung back door, pero meron din tong front. Kung gusto nyo sa labas kayo dumaan. Ang kinagandahan nito guys, ang cute ng loob. Tignan nyo naman yan. Very creative, grabe. Ang cute din ang dating. Diba? Vintage yung dating. Tignan nyo naman yan. Ang cute, diba? Kung nakita ni Akusha to, ako matutuwa yan. Ayan. More space dito. At may aircon, syempre. Cute pa. Yan, ang cute, oh. Oh, diba? Hindi pa natatapos hanggang dito. Napaka-cute. So, ito yung isang door nila kung galing kayo sa labas. Yan. Dito kayo manggagaling sa kabila. So, pagka nag-serve sila dito with rice, soup, and sauce na yan. Yan, ultimo drinks. Ay, guys. Dami niyong pwedeng pagpilian. So, ito yung beef rendang nila na 220 pesos, guys. Ito yung rendang na Malaysian style. Hindi ito yung rendang na may kasamang nyug. Ito naman yung beef masala nila. 220 pesos lang din. Then, ito naman yung beef biryani nila. 220 pesos lang din, guys. Then, ito naman yung mutton curry nila. 350 pesos. May kasamang rice to. Hindi na lang natin sinama kasi ang dami na nating rice. Pina-take out na lang natin. Exciting. Let's go. So, kung mapapansin nyo, puro beef yung in-order namin kasi nag-load kami ng puro protein ngayon. Para syempre, pag beef, pack ng protein agad. Lambot to. Wow. Lambot. Yan. Samahan natin ah. Magsisimula muna tayo kay rendang. Ang pinakaunang mapapansin mo sa kanila, yung lambot ng meat. Hindi pa natin natitikman ah. Naaamoy pa lang natin. Sa amoy pa lang. Ang nakakatuwa pa dito guys meron silang durian shake. Syempre, hindi pwedeng palagpasin. Favorite namin ni Carter ang durian. Pero guys kasi pag nag-order kayo nito, merong sugar. So kami pinatanggal namin yung sugar. Wow! Grabe! Siguro sa lahat ng kinain natin, ito yung highlight ng sarap. Panalo yung durian. Kahit wala ng asukal, kahit wala ng syrup, durian pa lang masarap na. So, nasa masala na tayo ngayon. So, itong masala nila, Indian style ng luto. Tignan muna natin yung lambot. Ay, grabe. Ang lambot pa rin, oh. Oh, wow. Hindi mo madedenay. Wow. Ay, ito masarap din. Kung tatanungin niyo ako kung sa rendang or itong masala, mas gusto ko to si masala.
Mahilig din kasi ako sa Indian na taste eh. Yung ang dami niyang spices. May mga iba na ayaw na sobrang daming lasa. Pero for me, ang sarap nito. Lambot pa rin. Garlic mayo yung sauce nila. Bagay. Bagay. Kung kanina masarap na siya, with ganito, nag-level up pa. So, nandito na tayo sa beef biryani. Lambot din. Try nga muna natin yung pinaka-sauce nila. Very familiar yung lasa niya. Hindi siya as strong ng lasa, yung maraming spices, pero very meaty. Ang lambot din. In fairness guys yung mga in-order natin, puro beef, pero magkakaiba sila. Completely talaga na magkakaiba silang lasa. Yung tipong parang sa iba't ibang lugar ka dinadala. So, nandito tayo sa mutton curry. Ang lambot. Grabe yung lambot niya. Parang beef lang din. Hindi ganun yung ina-expect ko, nagulat ako. Ang galing natin umorder lang. Lahat ng in-order natin. Walang tapon Walang, yung sana hindi na natin in-order to. Surprisingly, galing. Na-impress ako dito sa lahat ng tinikman natin. Grabe. Para tayong dinala sa iba't ibang Arab and Asian country. Nandito tayo ngayon sa may Wakila Arabian Delights sa Elizondo Street. Ito yung nag-viral. Ngayon titikman natin itong kanilang roti tissue. Ayan, sunod-sunod yung gawa nila. Ang daming orders kasi. Yung mga roti nila, ang cute Kumbaga ready-made na siya bago dalhin dito. Galing. Naka-line up na, tapos pipit-pitin lang. Non-stop yung gawa nila dahil ang daming tao na ngayon. Yung line up ng mga orders. Grabe, manhid na yung kamay ni Kuya, hindi napapaso sa kalan. Wow! So, yan na yung tissue. Wow! Wow! Magkano to? 50 lang, no? So, nandito na tayo sa last stop natin. Dessert naman, dahil kanina puro rice tayo. Imagine niyo guys, itong roti tissue nila, 50 pesos lang. Yung effort nung nagluto. So, itong roti tissue nila, plain lang, yung pinaka-roti lang. Tapos, binubudburan lang nila ng condensed, chocolate syrup, tsaka, yan, yung pinaka-chocolate. Try na natin, bago kumunat, para malutong pa. Let's go. Malutong-lutong pa. Simple lang yung lasa niya. Actually, parang kumain ka ng roti, choco, pisang. Ang wala lang dito is yung banana. Same lasa kasi chocolate. Nag-add na lang ng tamis yung pinaka-condensed. Cute no? So, ito yung mga pwede mong i-recommend sa mga tourists. Kasi, ang cute hindi lang basta simple yung sinoserve nila. Ang ganda yung presentation. Kasi 50 pesos lang, guys. Let's go. Tsaka yung tamis niya, subtle lang. So, kung gusto niyo matry, lahat ng tinry natin ngayon, punta lang kayo dito sa may Muslim town, Quiapo. Madali lang sila hanapin dito dahil pag pinagtanong nyo naman, ituturo nila kayo dito. So, yun lang. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, subscribe na kayo. And don't forget to comment down below din sa mga gusto nyo pang ipatry sa amin. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!